Good day mga kabonsai army. Andito na po tayo. Salud. Sana po abang pinapanood nyo to ay nasa mabuti kayong kalagay. For today's video po ay magwo-workshop po tayo ng isang materyales na sa isang kaibigan. Binigay niya ano ba, hindi naman niya binigay, sabi niya ano ko daw, i-workshop ko daw kasi ano, napabayaan. Yan. Isa po siyang red ballet, rock collapsing na red ballet. Ayan po. Ayan po siya mga ka-bonsai army, ang ating i-workshop. Yan. Nakatayo yan eh. Nabagsakan siya ng pala kaya siya nabuwan. Yan. Ayan, di bali ng putol yung kuha o bumaba na lang ako. Ayan, ganyan. Ayan. Hindi siya nakatagilid na ganyan, nakatayo siya. Ayan. Ayan, bibigyan ko kayo ng tips. Ayan. Kitang kita naman sa ating materials na yung do's and don'ts. Ayan. Huwag nyo hayaan na magkaganto ang bonsai nyo, yung mga nebari. Ayan. Kaya importante po yung matututunan natin yung root pruning, proper root pruning para hindi maging ganto. Tawag dito nung kaibigan ko, shout out tol ninyo, Ariola Diugan, parang bird's nest ang tawag niya dito. Ayan. Huwag paabuting ganto kasi hindi siya mukhang bonsai. Ayan, no? Sa nature, kahit sa nature walang, ang ugat ay nakapaikot sa puno, naka-spread yan. Hindi ito mukhang bonsai pag ganyan sa materialis natin. Yan. Kaya importante, ayan, sa mga beginners maalalaman natin yung proper root pruning, at yan naman po ay ginagawa ano tawag dito, mostly tag-araw. Ngayon taglamig, okay naman to kasi ito red balete is matibay na halaman, matibay na bonsai materials. Ang ano lang nito, matagal siyang babalik yung kanyang usbong dahil taglamig na. Ganyan po yan, November, December, January, yan kasi tagtulog na, hibernation time na ng mga ano natin, ng mga halaman. Yan. Kaya yan, pag yan dinepolate natin, mas matagal kaysa do sa tag-araw. Yan. Kaya pwede natin ito simulan. Yan. Tingnan natin sa paso muna. Pulin muna natin yung ating mga lumabas. Ayan. Naka-rock collapsing siya eh. Iaano pa rin natin. Iaano ko pa rin na yung bato ay nahandyan pa din. Una, wag agad putol-putol. Yan, sa mga baguhan. Kailangan silip-silipin muna natin. Yan, pagpagin natin yung mga ano. Tapos pagplanuhan bago mag-cut. Yan. Sa gantong materyales, sa pangalan nito, dito sa red balete, okay yung hard pruning. Tinatawag yung hard pruning yung parang halos walang matira na mga hair roots. Kasi ito ay hindi siya ganun ka sensitive materyales. Kaya pwede hard pruning. At ang una ko nakita dito, hard pruning muna natin siya. Yan. Hard pruning. Tapos dito sa abang niya, yan, ang gagamitin natin ngayon dito ay ganito ang forma niya. Putulin natin dito.
ito yung magiging apex. Ito, dito tayo puputol para gagawa tayo ng bagong first branch. Itong back branch tatanggalin na to. Dito na tayo kukuha ng second ng back branch. Ayan. Kasi pwede yan i-reposition ng konti, magiging ganyan. Tapos itong aerial roots na to tatanggalin. Ayan. Ayan. Simulan na natin. Ayan. Putulan muna natin itong mga nakaikot. Aerial roots na to masyadong malaki, kaya kung makikita nyo nagkaroon ng reverse tapering dahil do sa hair, pero commonly common nangyayari yan sa mga balite, kaya expected na yan pag ang mga bonsai natin maraming hair roots, mga ganyan, reverse ang tapering, hindi na yan ginaganong pinapansin kasi yun yung common na itsura niya. Yan. Kaya champion yung mga matalino, mga marunong tumingin. Hindi nila aanuhin yan. Yan, yung mga marunong tumingin, marunong mag-judge, yan, ganyan. Yari, may nagpatugtog. Change venue tayo. May nagpatugtog doon. Ayan, kaya ayan, to be continued. Ayan. Putol natin. Copyright kasi yun pag kayo gumagawa ng video at hindi pa kayo monetize. Ayan, hindi nyo mapapansin, pero pag monetize na yung mga video nyo, yan, yung mga tugtog na yan, copyright yan. Kaya common na ginagawa ko ngayon sa video ko, no sound, no backup sound. Kasi meron namang yung mga, kaya lang yata alam ko may bayad o may free man, hindi ko pa rin yun na-explore. Pero it's okay kasi for tutoring naman tayo, not to earn money. Ayan. Tapos history din sa akin, kaya ako gumagawa ng mga ganito. Baka umabot sa pagkakataon na wala na tayong kakayahang kumilos sa pagdating ng araw, may mga mapapanood tayo na history, ginawa ko to, mapakita natin sa mga next generation. O apo, nakita mo ba yan? Ako yan, si lolo, gumagawa ng ganyan. Yan, magaganda yung ma-treasure natin sa ating past. Yan. Okay, continue. Yan. Putulin natin itong mga nakaikot na to. Yan. Hard pruning yan. Hard pruning. Ibig sabihin yan, talagang halos maubos. Dahil hindi naman siya ganun ka-sensitive. Hard pruning talaga. Yan. Tagal na to binigay sa akin, pinauwi niya sa akin, pati aerial roots na to, tanggalin ko muna to. Tapos sabi niya, workshop ko, busy kasi siya, punta siya ng punta kung saan saan. Ayan, yan yan lang kasimple ang workshop natin. Kaya hindi ko siya agad win-workshop kasi yan, kita nyo, may wire yan nung nakuha ko sa kanya. Bago po tayo isa sa mga natutunan natin sa mga teacher natin, pag tayo mag-workshop, yung tapos bagong tanggal ng wire, yan, hindi sinasabing masama o bawal, safe, yun ang sasabi niya, safe gawin
paghilumin. Hayaan muna nating paghilumin yung mga pinagtanggalan ng wire. Kakapal uli yan. Kasi pag nirewire po natin yan, napakataas ng chance. Lalo na yung bagong dileg, malutong, mababali, masasayang ang pinaghirapan natin. Kaya make sure na always safe. Hindi man po tayo kung tayo nagwo-workshop sa iba o wino-workshop natin yung ating kaya nga ang bonsai ang tinuturo na dito mainly patience. Ayan, hindi mo makukuha agad ang gusto mo diyan. Matuto tayo maghintay. Kaya yun ang isa sa pinaka ko sa maititip sa inyo. Huwag kayo mainip. Yan. Pag nag-unwire kayo, let it heal. Let it grow ulit. Tataba naman yan. Maghihil yung mga pinagdaanan ng mga na yan. Yan. Tapos saka nyo i-workshop ulit. Yan. Huwag kayong makati ang kamay. Yan. It's a safe. Yun nasabi ko. Yun na safe way. Hindi critical, yan, hindi danger yung ng materialis mo, lalo na yan ay mahal mo na na sa'yo. Yan. Kaya sana po huwag ma-offend yung iba na nakakapanood nito na baka hindi pwede yan. Pwede po yun. Yan. Hindi ko sinasabing bawal. It's a safe way. Yan. Kaya yan, ito yung pinaka niya base. May pa dito, bawasan pa natin ito kapraso. Yun. Mas dito, yan, hard pruning din tayo dito. Yup. Mas dito, yan. Rock clasping, red balete. Lamok. Yan. At ibabalik uli natin siya sa paso. At hindi na natin yung i-video kasi marami na tayong video na nagtatanim tayo. Yan, kung mapapansin nyo yan. Yan. May tawag dyan cross. Yan. Pwede natin tanggalin to para tanggalin natin yan. Isa yun sa mga advanced na yun. Yung mga ganun, yung mga cross na mga ugat, yan, hindi magandang tignan, yan. Sasama natin yun share natin yun. Yan. Okay, ayan medyo clean na siya. Natambakan kasi siya ng buhangin. Kaya may mga buhangin pa, kung napansin nyo po may buhangin yan na lahar. Natambakan ko siya dahil doon ko siya inilagay sa ipunan ko ng buhangin. Natambakan ko siya ng sa isang pagkakataon. Ayan. Yan po, gano'n lang po kasimple yung ating tapos itatanim po ulit natin siya sa river sand para mag-grow uli siya. Pero expected ko na to mga by third week bago lumabas ang usbong dahil malamig na. Yan. Or baka last week pa. Yan, tapos lalagyan natin to ng mga cut paste. Yan, kahit meron siyang ang baliti po kasi may may built-in, para built-in ba? Yan, na mga pang-seal ng wounds nila. Pero mas maganda lagyan po natin cut paste yan. Tapos i-clean cut lahat po natin yan. Isa sa mga tinuturo natin yan sa mga beginners. Pag clean cut, mas madali siyang mag-heal. Tapos kung mapapansin nyo po, slanted ang putol. Yan, para hindi dahil kung yan hindi clean cut, tapos yung tawag doon, pahalang ang putol, tapos hindi clean cut, sabog-sabog, mag-iipon yan ng tubig, magrarat yan, mabubulok. Yan, kaya kung mapapansin nyo po, slided ang mga putol ko. Yan. Kaya ayan po mga Kabonsai Army, nawa po sa munting pagwo-workshop natin ng
ng bonsai material ng isang kaibigan, nakapagbigay tayo ng mga tips ng do's and don'ts sa paggagawa ng bonsai. Yan. Kaya ganun din po sa buhay natin, hindi yung magwa-wild lang ang tao. Hindi tayo kailangan mag-wild yan. Katulad nung ugat niya, wild, kung sa paikot-ikot lang, walang direksyon. Yan. Sa buhay natin, kailangan nating may Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon sa buhay natin, kung saan tayo pupunta, saan ang kapupuntahan natin, ano ang mga gagawin natin, ano ang mga do's and don'ts sa buhay natin. Yan. Kaya kailangan may Diyos tayo. At hindi tayo wild, hindi tayo rebellious sa Diyos. Yan. Kaya hanggang dito na lang mga Kabonsai Army. Stay safe po sa ating lahat. God bless. Salute. Adios.